Ang dating Pangulo natin ay na-interview. Kunin ko lang yung video ha. And mukhang di naman sobrang mainit ang ulo ng ating Pangulo. Sandali lang, sir. Excited na si PRRD. Nakakamiss si PRRD. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo nga sa comment section. And kapag naka-premiere ang ating video, mag-join sa premiere ng ating video or discussion, bumoto kayo dyan sa ating live na survey na pabor ba kayo na magkaroon ng 2 terms ang Pangulo ng Pilipinas? Oo o hindi, di ba? Kasi halimbawa, 6 years lang kasi ang presidente, why not gawin nating 5 years pero 2 beses? Kasi sa US po, 4 years ang term ng isang presidente pero pwede siyang tumakbo ulit. So, pwede siyang, kung magaling siyang Pangulo at gusto siya ng taong bayan, pwede siyang maka 8 years ng term. Kasi sa 6 years po, hindi nagagawa ang lahat ng, di ba, hindi nagagawa ang mga plano ng isang Pangulo. Kulang ang 6 years, tapos nagka-aberya pa nga sa panahon ni Pangulong Duterte dahil nga po sa pandemic, 2 taon din ang pandemic sa panahon niya. Kaya hindi na i-push yung federalism, di ba? Hindi tayo nag-transition into yung hindi na yung ganito, presidential system na bolokels. Hindi rin nabago yung constitution natin na hindi naman talaga niya napufulfill yung kanyang parang mandato. Yung goal baga ng ating saligang batas na magkaroon tayo ng peaceful na bansa and maunlad. Hindi tayo umunlad eh. 1987 pa yung Cory Constitution na dapat pinapaltan na nga yan. Dapat within 10 years ma-fulfill na ng Constitution yung kanyang yung kanyang dream, no, or yung kanyang layunin, ganyan. So, what do you think? Dapat ba magkaroon ng twice term ang isang Pangulo? You have to remember na ang mga senador nakaka-3 terms. 6 years din ang terms ng mga senador, di ba? So, nakaka-18 years sila. Also, yung mga mayors, although 3 taon lang, right? Mayors, governors, mga local government officials, correct na lang kung mali yung aking pagkakaalala, pero nakaka-3 term sila, that 3 times 3 is 9. Lahat ng mga namumuno, lahat ng mga politiko, public servants, nakakailang terms, mapwera sa Pangulo. Ang katwiran kasi ng Cory Constitution para wag daw maulit yung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. na siya na lang lagi ang umuupo at napakahaba nung kanyang term, di ba? Pero nung panahon ni dating Pangulong Marcos, parang lang din nun parang 4 years lang din ang term. Pero yeah, anyway, nagka-martial law kaya na-prolong lalo yung kanyang paninilbihan. So, eto nga po, si Pangulong Duterte, kahit hindi na siya elected, kahit sa mababang posisyon kasi bawal na siyang tumakbong Pangulo, and hindi naman siya appointed ni PBBM. I don't know, paghihiganti ba ito dahil hindi na appoint ni PRRD si PBBM noong term ni Pangulong Duterte? May balita po kasi at may mga nakakarating sa amin at may chismox, I don't know if it's really chismox or marites, pero tina-target na po talaga noon na ng kampo ni PBBM na ma-appoint siya as Secretary of Department of Agriculture sa panahon ni PRRD. Di umano tumawag si Bathaluman sa kung sino man, let's say tumawag kay Tiger of LA, kay Fair Lady. Hi, Maharlika, can you make Kulit Duterte na to appoint Bong as Secretary of Department of Agriculture? Parang pag-Gloria na yung boses ko, mga ate. Anyway, di ba ganon? May mga chismax or may mga marites noon or may mga allegations na inaawitan na talaga ang Department of Agriculture noong panahon na si PRRD ang nakaupo. Nung panahon na nagpapa-recount si Papshi, gustong-gusto na ng kanyang kampo, lalo na nung tumawag para gawa ng paraan, na maupo siya as Secretary of Department. Yun talaga yung gusto nilang pwesto for some reasons na hindi natin alam. Anong meron ba sa DA? At kahit nung panahon pa lang na hindi na tinalo siya ni Lugaw, gustong-gusto na nila yun. At ngayon nga na umupo si Papshi, Pangulo na siya, sinagpang pa niya yung trabaho ng DA. Anong meron dyan sa DA? Meron ba dyang mga importations?
Kasi lahat na lang yata i-import natin eh. Okay, kulang na lang mag-import tayo ng hangin kung 'di ba, kung kayang i-import ang hangin. Well, actually pwede no, oxygen. Yung oxygen, hangin yun na. So, si Pangulong Duterte hindi na nga po nakaupo ngayon, hindi naman siya talaga inappoint ni PBBM. Sabi niya itutuloy niya, 'di ba? Itutuloy niya 'yung nasimula ni Pangulong Duterte, hanga-hanga si PBBM sa kanyang predecessor, pero hindi naman niya ina-appoint si PRRD. Anyway, mukha namang walang balak magpa-appoint si Pangulong Duterte, pero may balak siyang tumakbo sa 2025 elections kasi paparating na yung 2025. Ano kaya tatakbuhan niya? It could be as congressman ng Davao or maybe senatorial position, 'di ba? Sana senatorial na lang para pwedeng maging Senate President at lahat ng mga inutil doon edi maturuan ng leksyon. At may katakutan, tama ba? Pero nung ramdam ko hindi to maa-appoint, ma-elect pero hindi maa-appoint. Mukhang hindi siya gusto ni Papshi at talong hindi gusto ni Bathaluman si PRRD. He's so baduy, sabi ni Bathaluman. Ito po yung video ni Pangulong Duterte dahil pinupulaan po siya ng mga makakaliwang grupo na parang useless or futile yung pagpunta niya sa China kasi binubuli pa rin daw tayo ng China dito sa West Philippine Sea or sa South China Sea. Pakinggan natin ang ating dating Pangulo. Pasensya na kayo kung may echo kasi hindi ko pagamay ang pag-a-adjust ng volume nito. Alam mo, it's a time that Filipinos should totally ignore. Ignore? Yung statements nila o naninong patulan yan, they don't count. Kamatayan black at They have itutuloy. not contributed to the happiness of the country. Kasi kunting panulaw kapwa-tao nila wala. Baka bayan ang komunista. Konsumido. Wala ka dyan. May minsan yan. Maganda lang yan. Kamatayan black at itutuloy. Minority na, Minority. parang minority talaga walang kwenta. Ah! Alam, Okay. So, minority daw na walang kwenta ang kamatayan black. Kinikriticize kasi po yung pagpunta ni PRRD noon sa China na useless. Ngayon, ang ganti naman ni Pangulong Duterte, sila yung walang kwenta. Alam mo ba Pangulong Duterte na hindi lang kamatayan black, itong mga makakaliwang grupo na pinapasweldo pa rin natin. Nasa Kongreso, pero sumasahod galing sa pera ng taong bayan, galing sa buwis natin. Pero mga komunista, mga pro makakaliwa. At nakakapagtaka kasi ang mga nagkikriticize kay Pangulong Duterte, mga makakaliwang grupo yan, tapos yung mga ensaymada vloggers, kinikriticize din siya. Birds of the same feathers. Ay, mga ensaymada vloggers, sa sobra yung kasipsipan kay Papshi. Ay, idol nga ni Papshi si PRRD. Ito, di ba? Nangako pa siyang itutuloy ang nasimulan, ganyan. Vice President, huwag niyo kalimutan mga ensaymada vloggers, Vice President ni Papshi, ang anak ni PRRD. Bakit niyo inaatake si PRRD? Ang mga ensaymada vloggers, makakaliwang grupo, at mga pinklawan, atake ng atake kay, wala nang tigil. Tapos na nga yung term ni Pangulong Duterte. Ngayon, eto nga po yung post ng Kamatayan Black or Bayan, Bagong Alyansang Makabayan. Hold on. I'm gonna drag it so you'll see it. There you go. Ayan. Post sila patungkol sa biyahe ni Pangulong Duterte sa China. Bakit ba kayo nagde-demand ng sobra kay Pangulong Duterte na nagde-demand sila na may resulta sana yung biyahe at i-disclose daw yung napag-usapan. Ano ba talaga napag-usapan? Kung may napag-usapan daw para sa bansa natin, si Pangulong Duterte at si President Xi Jinping, bakit binubuli pa rin daw tayo ng China? Eto yun, sabi, yung atake, yung pambobomba, they call it attack yung pambobomba ng water cannon sa maghahatid ng pagkain doon sa Bulocas na BRP Sierra Madre.
Diyan sa Ayungin ba yan? Oh, the attack. Diyos ko, nagpasirit lang naman ng tubig yung Chinese vessel. Pero hindi naman pala umabot yun sa naghahatid ng pagkain. Nakunan yun ng mga Vietcong, nakunan ng Vietnam. Gusto kong i-search eh. Teka ha, baka makita natin. Pero, try natin. Attack na daw yun, confirms the futile visit of Rodrigo Duterte are useless or worthless daw yung pagbisita ni Pangulong Duterte who met with Xi Jinping a few weeks ago. It's time for Duterte to... Oh my God. Na-disconnect tayo. Hala. Hoy, na-disconnect tayo mga ate at kuya. Oh my God, what the happened? Nag-freeze. Ay, ano ba yan? Imbyer na akis. Anyway, mag-open tayo. Ay! Ano ba? Nag-freeze na tayo. Imbyer na akis. Ginoo ko. May sumasabotahe sa atin, mga ate at kuya. But anyway, I'm gonna open here a... hang on. Tingnan ko ha. Hala. Naputol ang ating live, mga ate at kuya. Ay! Anyway, mukhang may nananabotahe po. Hala, pag si PRRD ang topic, parang ayaw tayong pag-discussin ha. Well, anyway po, ayan nga, Tatay Digong, ang mga umaatake to sa'yo, deadmahin mo na lang. Wala tayong mapapala sa mga to. Pasensya na po, na-disconnect tayo ha, mga ate at kuya. Yeah, mga malisyoso, tama si PRRD. Hindi ka tatantanan ng mga yan, Tatay Digong, hindi nila papayagan na makabalik ka sa pwesto. So, go lang, marami kaming sumusuporta sa iyo kahit nandiyan ang nakakakabang Smart Magic, laban lang tayo. Malay naman natin hindi magtagumpay ang Smart Magic na yan, no? Sana wag na sila ang gamitin sa susunod na elections, ito nga pong 2025, dahil kahit na si Pangulong Duterte ay popular sa ating lahat at susuporta na napakarami, kung nandiyan ang Smart Magic, baka ma-magic ang resulta kapag tumakbo si Pangulong Duterte. Ano po sa tingin ninyo? May chance kaya si Pangulong Duterte na maging senador ng Pilipinas hanggat nandiyan ang Smart Magic at kinukuyog siya ng mga malisyosong bashers, mapapinklawan, mapakaliwa, mapamakakaliwa, mapa mga ensaymada vloggers? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.